day po sa ating mga viewers. Bali, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po. By the way, I'm Olive, your site locator. Bali, nandito po kami ngayon sa bayan ng Pitogo, Quezon. Kung saan bibisita po kami ng property na along National Road. So, ito na po yung pinaka-National Road. Ay, pakita ko muna po sa inyo yung pinakadaan. Ayan. So, ito pong property na to na bibisitahin natin ay nasa 20 hectares. So medyo malaki po ito. Kagandahan po nitong property na to, may mga nadaan na pong bus dito. So wala po tayong problema sa ating mga sasakyan. So ayan po yung pinaka National Road. Ayan. And then ito na po yung pinaka property. So pakita ko muna po sa inyo yung pinaka frontage niya. Bali po itong property na to na may sukat nga po na 20 hectares. Ito po ay may frontage po sa National Road na nasa 40 meters. So mag-start po yung ating property dito. And then pag ganyan po yung frontage niya. Ayan. So nasa 40 meters lang po. Pero kagandahan po nito, dalawa po yung magiging frontage niya. Mamaya papakita ko po sa inyo kung nasaan yung isang frontage na nandun sa may barangay. So ito po ay bali sinipit po ng kalsada. So tara po, check na po natin yung ating property. Pero bago po tayo pumasok sa ating property, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po tayo sa mga properties po na iba-vlog po natin. So sa mga naghahanap po ng properties na along National Road, ito na po yung marerekomenda ko po sa inyo. So price reveal po tayo, ito po ay 65 pesos per square meter. Ayan. So tara, let's go. Pasukin na natin. So yan, bali nakapasok na po ako ng pinaka property. Bali mamaya pupuntahan natin yung sa may gilid po ng Barangay Road kung saan meron po itong frontage daw na nasa 200 meters naman po. So medyo maliit po yung frontage niya dito sa National Road, pero dun sa Barangay Road doon tayo babawi, medyo mas mahaba po yun. So tara, lakad na tayo. So flat area po tayo. Bali ito po ay nasa 7 kilometers para makapunta po tayo ng town proper po ng Pitogo. Medyo masukal. Lakad tayo. Ikutin natin si 20 hectares. Ang ganda. So pagbungad pa lang natin, makikita na natin yung mga nagbabataang niyog. Bali ito po ay nasa 300 kapuno na lang po ng niyog. Ito po ay na-clearing na, pero dito pa lang po sa bungad, kaya marami na siyang mahogany. Kagandahan po nito, flat lang po yung ating area. Mapapansin po natin may bakod po dun sa gilid. So yun po yung pinakalanderas niya to another property. So yan po, bali pumasok pa po kami ng pinakaloob. Ayan, ang ganda ng view na makikita nyo. So explain po sa atin ni guide
Ayan po, kasama po natin ano. Bali yung daw pong niyog na namumunga is nasa 300. Pero yung po mga hindi namumunga, hindi pa po kasali yun. So hindi po niya estimated kung ilan po. Pero so sobra po ito sa 300 kung isasama po natin yung mga hindi pa namumunga, yung mga ganyan bagong tanim pa lang po. Ayan. So marami rin po ako nakitang mga puno ng daranghita po dito. And then may mga puno din po tayo ng saging, ang dami din. Ayan po, oh. Ikutin muna natin, tapos mamaya i-explain ko po sa inyo yung about sa documents po nito. Tingnan muna po natin kung gaano kaganda yung area. So napakamurang property po ano, along National Road. And then kagandahan, ulitin ko, sinipit po ito ng kalsada. Ang ganda dito. Ganda ng view. Ay, lalo dito sa may gawi dito, oh, pupuntahan natin yan. Punong-puno ng niyog, oh. And then kagandahan, mga batang-bata pa po yung mga niyog, so mas matagal pa natin itong pakikinabangan. So dito medyo slope slide po tayo, ano, parang semi-flat. So yan, lakad pa rin po tayo. Medyo maganda rito sa park na to. Bali, ang laman po ng ating binibisitang property is sa kabuuan po ano, nasa 700 niyog po, kasama na po yung maliliit. And then may mahogany po tayo. Marami rin po tayong dalanghita dito. Tapos meron po tayong mga hardwood katulad po ng antipolo, merong gemelia, and then may batino din po tayo. Tapos yung saging natin, ang dami. So dito sa bungad, dito po bubungad sa atin yung mga karamihan ng niyog. So sa may bandang likod daw po, kasi yung kabuuan na 20 hectares, bali hindi po siya sasapat dun sa, or hindi ganun karami yung niyog po, ano, dapat mas humigit pa sa 700 kasi nasa 20 hectares po tayo. Pero yun daw po kasing bandang likod is na clearing na, so more on mga ulingin na lang po yung mga natira. So dito lang tayo sa may bungad, maraming niyog. May pupuntahan po natin yung walang laman. Ang ganda dito. So flat area pa rin po dito. Gandahan nito, wala tayong inaakit na bundok. So sa mga investor po natin na naghahanap po ng medyo malaking property, ito na po yung mare-recommend ko po sa inyo, ano. So bakod na po siya, ayan, may bakod na siya to another property. So meron na siyang boundary. Medyo gumilid po ako dito sa may right side ko po, ano, dito po sa part na to medyo mag-slope tayo ng konti, pero hindi ko po talaga siya mabababa kasi medyo madamo. So tatry ko sanang pumunta dito sa may area na to na puno din po ng niyog, pero zoom ko na lang. Ayan, so makikita natin
Ganda din ng property, ano, medyo slope area pero puno siya ng niyog. And then yun nga po, medyo marami lang po talagang damo-damo, so hindi tayo makapunta dun sa may dulo. Pero ganun pa rin po yung view kung on yung una nating dadatnan kanina dun sa vlog po natin dito sa may unahan. So ganun pa rin naman po yung makikita natin dito. So 20 hectares po, so napakalaki, kaya expect po natin hanggang dun pa yan dun sa may dulo na yon. Ito daw po ay nasa 500 yung kapuno ng saging niya. So may makikita rin naman po tayo ditong mga buli, and then may mga papaya pa ako nakikita dito, oh. Ayan, may star apple tayong malaki. Yan. Ang ganda. Tapos may mga kawayan po tayo dun sa may banda doon. Yan, zoom natin. Yan, kitang-kita naman po yung kumpulan ng mga niyog na yan. Kasama po yan sa property. Rin po kami dito sa may bandang likod, so marami pa rin tayo natatanaw na puno ng niyog, ano. Ang ganda. Konting linis lang, napakaganda itong property na to. Ito, magandang idea po dito is patamnan po natin ulit para mapuno siya ng niyog, and then pag-alagaan din ng mga hayop. Ganda. So yan, nagpasama pa ako kay tatay dito sa may bandang dulo. Tinitingnan ko kasi kung medyo palusong pa or pa bulusok, pero flat pa rin naman po tayo. So tara, try pa natin. Madamo lang po talaga, pero ang ganda ng area. Dami niyang puno ng saging. Dito pa daming puno ng saging, ano? Dati kasama ko nag-iikot. Oo nga po, medyo mataas dito yung niyog niya. Hanggang doon pa po yan. Wala na lang ang tanim. Oo. Dapat po ito lagyan ulit. Pero may mga bagong tanim na niyog, oh. Meron po. Pero hindi kasama sa bilang. Hindi na sinama sa bilang. Ito yung nabunga lang. May puno tayo ng ano, ng guyabano. Sen, bali pupunta na po kami doon sa sinasabi ko po sa inyo, may frontage din po ito na nasa Barangay Road po, ano. So explain ko na po yung about po sa documents. Ito po ay lost title po siya, pero ito po ay in-apply na po sa DENR last 2 months. So ito po ay in-apply nila as 5 title. So hinati na po kasi nila para po hati-hati na po silang magkakapatid. So meron po tayong 5 title na naka-apply na sa DNR, na sa 2 months na po siyang ongoing po yung processing po ng documents po natin. So yun po ang kagandahan, hindi naman po sila tumitigil na iayos po yung mga documents. And then katulad po ng nasabi ko, ito po ay binebenta po ni seller sa murang halaga kasi ito po ay lost title. And then ang gusto po nilang mangyari dito is sasagutin na po lahat ng makakabili, CGT, doc stamp, and then yung pagpapa-lost title po, ano. So binebenta na lang nila sa murang halaga kasi ayaw na po nilang mag-intindi or mag-abiyad pa ng mga documents or mga pagpoproseso po ng papel. So yun po yung gusto nilang mangyari.
So kaya nag-drop na lang po sila ng price. Even ito po ay along National Road and then along Barangay Road. Para po wala na lang po silang masyadong iintindihin. So sa ngayon naman po napakadali pong magpa-lost title. So mag-iintay lang po tayo ng proseso. Pero madali naman po magpa-lost title po ngayon. So yan po, bali nakarating na po kami rito sa may Barangay Road po na sinasabi ko po sa inyo, mas mahaba po yung pinaka-frontage po. So kung makikita nyo po yung tricycle na yan, hanggang labasan po yan dun sa may National Road. Yan po ay maglalaro po sa nasa 500 meters po yung magiging frontage po niya dito sa may Barangay Road. So ito na po yun, ito na po yung property yan. Ito pong gilid na yan. So yan, tatry po natin pumasok dito. So cemented road po ang ating Barangay Road ha. And then ito po yung pinaka-property. Ito po yung pinaka-end nung frontage niya dito sa Barangay Road. So papasok tayo. Kung mapapansin po natin, ginawa na rin po ito ng kalsada. Para po kung sakaling dito niyo po gustong dumaan, para makarating po kayo sa likod ng property. So ito na po yung pwede niyong daanan. Pasok po yung 4 wheels. So meron na po silang sinudsud na daan. Ayan po, hindi pa lang po siya cemented. So nandito kami sa may pinakalikuran ng property. Yan, pasok na pasok pa rin po yung sasakyan natin. Kung halimbawa gusto nyo dumaan sa may unahan ng property, kung saan nandun po yung frontage po natin na 40 meters sa National Road, pwede din po kayong dumaan dito sa may Barangay Road. Mas mahaba po yung pinaka-frontage niya. And then kagandahan po, ayan po pinaglaanan na po nila ng oras para makapasok po yung sasakyan dito. So sinudsud na po siya. So ito nilalakaran natin. Part po ito ng property. And then kagandahan po nito ha, kompleto po tayo, may line po tayo ng kuryente, may source din po tayo ng tubig, and then meron din po tayong signal ng cellphone. So ang ganda masukal lang, pero ito yung property. Dito tayo sa may pinakalikod. Pupuntahan natin, lakarin na lang natin itong parang sinudsud na daan na to. So yan, tinuturo po ni tatay yung mohon po yan, tay? May monitor ito. Okay. Ay, ito pala. Andyan na po yung mohon. Okay. Tapos ito ay diretso papunta ron. So property pa rin po So nandito po yung pinakamohon. Nasaan tatay? Ayun. Okay. Ito yung kabila, ito iba nito. Iba na po itong kabila. Okay. So ito po yung pinaka-boundary po kaya po may kalsada dyan. Kumbaga pinakalsadahan Ito nila. ang bibili sana. Okay. Para magkaroon po siya ng right of way. Yung kabila. So paliwanag po ni tatay. Ito kaya din po sinudsod. Ay gusto daw pong meron daw pong gustong bumili ng right of way. Pero hindi pinayagan ni owner. Masukal na dito sa may likod. Ito ang masukal lang. Yan, masukal na rin dyan. Oo. Malayo din yan. Abot yan lang. Yung pagitan nito, abot din ito ng karsada ng Kalsada po? Hindi, itong nag-MP road na ito. Okay. Ito po yun ako. Right. Pero yan mo yun, direksyon lang pala. Opo. So tara po. Teka, labas tayo. Malaki yan, hanggang doon sa, ang karatig nito yung ating pinuntahan doon. Yan pong pinasukan natin kanina. Oo. Hanggang doon yung direksyon ng gano'n. Oo nga. Sa tagusan ng mga kalsada po nito. Gandang property. Ito ay parang hindi ko tanda, parang may dalawang ang kapunuan niya. Dito po sa part na to. Oo. Iba pa. Iba ang nyug dito kisa ron. So ayan, Hindi namin ito. So in-explain po ni tatay, bukod po dun sa binlag natin kanina na sinasabi ko po sa yung 300 plus yung mga batang niyog pa na naglaro na po sa 700. So ito daw po, meron pang ibang niyog dito nasa... Ilan po tatay? Parang hindi ko tanda kung nasa 300 kapunuan. Ang dami pala talaga. Tapos yung nandun, parang nasa 200 o 300 din kapuno. Ang dami. Kasi kanya-kanya nga po kasing hati-hati na kaya po kanya-kanya din silang bilang ng niyog. Napagitan ito yung dito. Okay. Diretso yun sa may bulak pa para hanggang din. Tapos pababa. Galing Bali lumabas na po ako ng pinaka-property po
Nandito po kami sa may Barangay Road ulit. So, yan po kung sakali magustuhan niyo po itong property na to, pwede niyo po kami message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And then, about naman po sa details, kung sakaling meron po ako nakaligtaang sabihin, meron po kami description sa baba. So, pakiclick na lang din po iyon. So, yan po, avail na po kayo. Property na along Barangay Road and along National Road. Sa mga investor po natin, yan, swak na po sa inyo tong property na ito. So, yan po. Thank you po.